Isang liga ng katotohanan. Narito na ang mga balitang dapat nating sama-samang saksihan. Senador Noynoy Aquino, mas gugustuhin daw manumpa sa isang barangay captain kesa kay incoming Chief Justice Renato Corona sakaling siya ang manalong Pangulo. Corona, tikom ang bibig sa issue. 4 na araw matapos ang eleksyon, Senador Noynoy Aquino at Senador Mar Rojas magkasamang humarap sa media. Aquino, tiwalang si Rojas ang magwawagi sa vice presidential race. Mga akademiko, pinaharap naman ang kampo ni Vice Presidential Candidate Jejo Marbinay. Rojas, imposible na raw maungusan si Binay sa karera. Hanggang 8 nanalong senador, posibleng iproklama na bukas kahit hindi pa tapos ang canvassing ng COMELEC. Senador Bong Revilla, nangunguna pa rin sa partial at official canvass. Senador Manny Villar, posibleng mahalal muling Senate President sa muling paglakas ng Villar Block sa pagbubukas ng 50th Congress. Esmael Toto Mangudadato, ineskortan pa ng tangke para sa kanyang proklamasyon bilang bagong gobernador ng Maguindanao. Mga mamimili ng gamit pang eskwela, buhos na sa Divisoria, 1 buwan bago magbukas ang panibagong school year. 3 ulilang kuting sa Amerika, inampon at kinakalingan ng isang chihuahua. Mas gugustuhin pa raw ni Senador Noynoy Aquino na manumpa sa isang barangay captain kesa kay incoming Chief Justice Renato Corona sakaling siya ang manalong Pangulo. Tikom ang bibig ni Corona sa issue pero mismong Korte Suprema na ang nagsabing walang nakasaad sa saligang batas na kinakailangan sa Chief Justice manumpa ang isang halal na Pangulo ng bansa. Saksi si Lia Manyala. In all probability, I'm waiting for my lawyer's opinion, but it might probably be before a barangay captain. Matigas ang paninindigan ni Aquino. Kahit sa barangay captain siya manunumpa bilang Pangulo, wag lang daw sa in-appoint na bagong Chief Justice ni Pangulong Arroyo na si Associate Justice Renato Corona. At the very least, I think that his appointment will be questioned at some future time. I do not want to start out with any tinge of question as to the validity of my assumption of office. Pero sabi ng palasyo, hindi raw maganda ang gusto mangyari ni Aquino. Una rito, nagbabala na Malacanang na maaari raw ma-impeach si Aquino kung hindi siya manunumpa sa harap ng Chief Justice. Definitely divisive. You still have to follow and respect the decision of the Supreme Court. Pero mismong Korte Suprema na ang nagsabi, wala sa konstitusyon na tanging sa punong maestrado lang pwedeng manumpa ang Pangulo. Ang tanging nasa Article 7, Section 5 ng 1987 Constitution ay kailangan manumpa ang Pangulo. Hindi nakasaad kung kanino manunumpa. Sa halip, paliwanag ng Korte Suprema, it is a recognition of a co-equal branch of government. It is not an impeachable offense. It's no offense at all, huh? It's a matter of personal choice. Pero kung si dating Pangulong Fidel Ramos na naging boss din ni Corona ang tatanungin, mainam kung wag na lang daw tanggapin ni Corona ang appointment. There is a complication in terms of the delicadeza of it because it is going to give problems surely for the next administration. It might even later on color the judgment of the entire court. Sinubukan namin kunin ang reaksyon ni Corona, pero ngumiti lang ito. We're seeing na parang out of delicadeza, huwag niyo na lang daw po tanggapin. Sir, ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Sinaksihan naman ng mga kaanak at mga katrabaho ang retirement ceremony ni outgoing Chief Justice Renato Puno sa Korte Suprema. Kabilang po sa mga dumalo ang mga dating Chief Justice na sina Andres Narvasa, Hilario Davide at Artemio Panganiban at si dating Pangulong Fidel Ramos. Dumalo rin si GMA Network Chairman, President and CEO Attorney Felipe L. Gozon. Pagmamalaki ni Puno, isang malinis at impartial na Korte Suprema ang kanyang iiwan sa kanyang pagre-retiro. Daron din ang papalit sa kanyang si Associate Justice Renato Corona na binati at biniru pa ni Puno. Sorry that my wrong verdict is causing you some problems. Our High Court has exerted its utmost efforts to protect the rights of our people. Magkasama namang humarap sa media sina Senador Noynoy Aquino at Senador Mar Rojas
4 na araw matapos ang eleksyon. At kahit nangunguna si Mayor Jejo Marbinay sa bilangan sa vice presidential race, tiwala raw si Aquino na ang kanyang running mate ang mananalo sa oras na matapos ang final tally. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa unang pagkakataon matapos ang eleksyon, nagkita muli sina Senador Noynoy Aquino at Senador Mar Rojas. Nagkaroon ng lunch meeting para daw mapagplanuhan ang gagawin kapag nasa Malacanang na si Aquino. Patawa-tawa pa ang dalawa na tila ba walang problema. Kahit pa si Rojas, hindi pa nakatitiyak ng panalo sa takbo ng bilangan. Paano naman? Kumpiyansa raw si Aquino na ang partner niya ang mananalo sa pagka-vice presidente. Kaya tayo po ay talagang pinipilit natin sa abot natin makakaya, mapangalagaan yung desisyon ng taong bayan. At palagay ko, hanggang sa ngayon, si Senator Marco ang nanalo. Laban kung laban nga si Rojas kahit pa ilang araw nang nangunguna sa bilangan si Binay. Muling giit ni Rojas, wala raw special operations para palabasing siya ang panalo. Tinanong din ng media kung anong masasabi niya sa pahayag ni Binay na makakatulog ng mahimbing si Aquino kung siya ang bise dahil hindi niya aagawin ang pwesto nito. Ito lang masasabi ko. Kung sa katandem niya hindi siya naging totoo, ano pa kaya, paano pa siya magiging totoo sa katandem ko? Si Aquino naman, si Pangulong Arroyo ang punteriya na napapaulat na pumuporma bilang Speaker of the House. Sabi ni Aquino, hindi pa nakasisiguro ang Pangulo, lalo pat si outgoing Quezon City Mayor Feliciano Belmonte ang manok niya sa pagka-Speaker. Mrs. Arroyo is titular head of the coalition now, but come the next Congress, there is another person that they will be dealing with in Malacanang. And I'm sure most of these people, if not a whole lot of them, talagang very, very clear majority, will be able to really, how should I put it, exercise their conscience vote. Naghahanap na rin daw si Aquino ng malahay di yorak na mamumuno sa investigasyon sa umano'y mga katiwalian ni Arroyo. Kailangan daw walang bahid at mapagkakatiwalaan. Kabilang din sa niya sa first 100 days ang pagbibigay ng trabaho sa mga Pinoy at reforma sa hudikatura. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mga akademiko naman ang pinaharap ng kampo ni Vice Presidential Candidate Jejo Marbinay at ayon sa kanila, imposible na raw maungusan ni Senador Mar Rojas si Binay sa karera. Saksi si Lala Roque. Batay raw si tinatakbo ng mga numero, imposible raw na maungusan pa ni Senador Mar Rojas si Mayor Jejo Marbinay sa karera sa pagkabise. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng mga akademikong inimbitahan ng kampo ni Binay kanina. Paliwanag ni Ateneo Professor Tomas Lopez, sa 4.8 milyon na botong hindi pa nabibilang, kahit zero pa raw ang makuha ni Binay sa mga kilalang baluarte ni Rojas. Hindi pa rin daw ito sapat para manalo ang pambato ng LP. Ang mga kilalang baluarte ni Rojas na Caraga, Region 6 at 7. Kung susumahin ang mga botante ay 20% o mahigit 900,000 lang daw ito. Actually may 800,000 ang lead ni Mar Rojas doon. Zero, so wipe out yung lead ni Mayor Binay, di ba? Dahil imposible naman kung 90% na yung votes counted in the other region at ang trending ay nanalo si Binay doon. Imposible namang doon sa remaining 4 million hindi makakakuha ng 100,000 si Binay doon. At kung ibabase rin daw sa trending, mapapanatili umano ni Binay ang kanyang lead sa mga rehiyong mas lamang siya ngayon. Ganito rin ang paniwala ni Lasal Professor Lenny De Jesus. Maaari rin daw magbago ang resulta kung may malaking intervention. The trend is so stable that the only way you can change it at this point is if there is something significant that will happen that can significantly change the present trend. So that is something that we have to watch out for. Significant pwede siya yung maaaring malaking magbabago, hindi mo matayaan. Well, I don't know. It can be anything but it can include that. Hindi naman dumating si Binay sa pulong balitaan ay sinagawa ng kanyang kampo. Ayon sa kanyang staff, may lakad daw ang alkalde kasama ang kanyang pamilya. Ako si Lala Roque ang inyo, saksi!